Yung bagong tenant, bading siya. Bading? Oo. Pero dahil magaling ka sa pang-aakit, sige, akitan mo siya. Bakit hindi mo gawin? Malay mo naman, ma-inlove siya sa'yo bigla. Nagsisinungaling ka. Hindi ko ugali ang harap-harapang magsinungaling. Sa tingin mo katulad kita? Hindi. Magkaiba tayong dalawa dahil nagpapatuloy ka ng bading sa bahay mo. Kwarto lang ang nirerentahan niya. Mas komportable ang mamuhay kasama siya kaysa mamuhay kasama ka. Umalis ka na! Traidor ka! Ayoko na makita ka kahit kailan! Gusto mo komportable ka palagi. Siguro sa tuwing makikipagkita ka sa mga lalaki, ang lagi mong suot, t-shirt at tsinelas. Sa tingin mo, sino kayang lalaki ang gugustuhin ka makita? Huwag mo akong sisihin kung inagaw ko ang boyfriend mo. Ang itanong mo sa sarili mo kung bakit ka niya iniwan. Umalis ka na. Ayoko nang makipag-usap sa'yo kahit na kailan. Maliwanag ba? Pero alam mong, wala akong ibang pupuntahan. Leslie Kim, pinanganak ka ba para maging model ng mga makakapalang mukha? Ikaw, nagbago ka na. Isipin mo kung bakit. Wala na akong ibang pupuntahan. Ito na lang ang lugar na tutuluyan ko. Please lang. Para walang mangyaring masama. Umalis ka na. Sige. Kailangan natin ng time para pag-isipan ang lahat. Wala na akong planong pag-isipan yung tungkol sa nangyari kahit na kailan. Kaya wag na tayong magkita. Aalis na ako, hindi ba? Ang sama mo talaga. Hindi mo iniisip ang feelings ko. Anong sabi mo? Ano? Sino yung bading? Sorry. Hindi ko alam kung anong utak meron ka at kung bakit mo biglang sinabi ang salitang yun. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Alam kong ayaw mo na may makaalam ng sikreto mo. Pero hindi ako nakapagpigil na sabihin yon. Hindi kasi yun isang bagay na madaling itago. Alam na naming lahat. Alam? Naiintindihan kita kung ano ka. Wala kang dapat alalahanin. Maiintindihan kita kung yan ang pinili mo. Kaya lang parang sobra ka naman. Parang sobra ako? Yung partner mo pumunta rito, tapos may iba kang kasamang lalaki sa motel. Sa tingin ko, dapat mamili ka lang ng isa. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginagawa mo? Hindi mo alam dahil hindi pa nangyayari sa'yo. Uy, Gino! Huwag mo naman itong gawin sa akin! Kasalanan ko na nagmahal ako ng todo! Kapag nagmahal ka, ang hirap siguro. Siguro? Patagal na kayo magkakilala, no? Yung bagong tenant, bading siya. Akin ang cellphone number mo. Ha? Ang cellphone number mo. 0108790299. 0299. Oo. Account number ko yan. Ha? I-refund mo yung deposit ko dun sa account. Babalikan ko mamaya yung ibang gamit ko. Ha? Teka! Gino! 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 Sandali lang! Teka! Anong problema? Nakikiusap ako, mag-usap tayo. Huwag ka namang ganyan. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Gusto mo? Huwag kang aalis! Ay! Oh! 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 Ay! Paano niya nagawang umalis? Yung bagong tenant, bading siya. Anong bading? Bakit? Dahil sa babae sa Sango J. Sabi ko na nga ba eh. Nung una ko pa lang siya makita, alam kong kakaiba na siya. Sabihin mo. Pero isang araw ka pa lang nagtatagal na kasama siya. Kahit gaano kanya kagustong makuha. Dapat, ang gawin niya, kailangan niya ipikit ang mata mo. Tapos gawin niya ang gusto niya. Arthur, alam mo ba kung anong sinabi sa akin ng babae? Alam ko, gusto ka niya. O kaya, baka
makakasalan ka. Hindi. Tingnan. Hindi na bale. Basta, umalis na ako sa bahay niya. Hindi rin kasi ako komportable nung umpisa pa lang, so I decided to go. Ang kailangan na lang natin gawin, magsariling sikap sa Dam Art. Matagal ko na yung iniisip. Yung idea natin na ilalaban para sa Dream Art Center, pwede natin gamitin yung dito. Tapos, maglagay tayo ng hanok sa planong patio. Papalitan natin yung ibang materials para magmukhang mas modern yung environment. Magandang idea yan. Siguradong malakas ang laban mo. Lalo na't malalaking kumpanya ang kalaban mo, tulad ng Mirai. Ang ibig ko sabihin, para lang ayusin ang MS Group, concept din ng Sangoja ang ginagawa nila. Alam mo naman kung gaano sila kagaling magnakaw ng concept. Arthur, makinig ka nga sa akin. Ganito. Paano kung hindi tayo makakuha ng contract sa Dam Art Center? Malay natin, maraming pwede mangyari, gaya ng pwede mo ipasara tong kumpanya. Tapos sa supermarket na lang ako magtatrabaho. Ayoko magtrabaho sa supermarket. Ayoko magtinda ng kimchi at bulgogi. Ayoko humawak ng lupa. Wala na siya sa sarili niya. Nagawa ka pa niyang balikan? Kung nandito lang ako nun, siguradong sinungaling-ngaling ko na ang bunganga niya. Nung nalaman niyang pinarentahan ko ang kwarto niya, biglang ang pinalabas niya akong masama. Grabe siya. Ikaw naman, hinayaan mo lang siya. Sinabunutan ko siya. Tapos, sinabi kong bading yung lalaki. Parang gusto pa niyang akitin. Sabi ko sa kanya, sige, gawin mo. Hindi kaya narinig ni Gino ang sinabi mo kay Lizzie? Nakakaloka talaga. Hindi ba siya umaamin sa'yo? Mag-ingat ka naman sa mga binibitawan mong salita. Alam ko. Yun ang dahilan kaya umalis si Gino, dala yung gamit niya. Kasalanan mo lahat ng nangyari. Walang sagot? Pakirefund ang pera ko ngayong araw. Bakit? Ayan, tignan mo, nagalit siya. Ang ganda ng pagpapakilala ko sa inyo, tapos sinira mo lang. Okay lang sa akin. Hindi man siya mahilig sa mga babae. Hindi pa rin ako komportable sa kanya. Wala ka sa posisyon para mamili kung sino ang titira. Teka, kung nahuli ko si Anjo at nakuha ko yung pera sa kanya, edi sana, idiniposit ko na ang pera ng lalaking yun sa account niya. Dahil kung tutuusin, nakakaawa siya. Oh, Bakit ba? Ano problema mo? sorry po. Sorry po. Ikaw, Anjo! Nagtatago ka ba? Ang kapal ng mukha mo! Kinano ba kita? Sino ka ba? Bakit mo ako binatukan? Pasensya na po. Manong, nakita niyo ba siya? Hindi. Anjo, nasaan ka na ba? Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay. Magkita tayo at mag-usap. Pwedeng makaisip tayo ng paraan. Basta mag-usap tayo, hindi imposibleng hindi masolusyonan ang problema natin. Ganito na lang. Tawagan mo ako, okay? Ha? Diyos ko naman, tignan mo nga siya. Tinatanggal niya lahat ng nilagay niya sa mukha niya kanina umaga. Nagsasayang siya ng make-up. Naku, nakakatakot. Nag-iiba na siya. Bumabalik na siya sa dati niyang anyong halimaw. Kayong dalawa, bakit kayo interesado sa buhay ng ibang tao? Ano naman sa'yo? Ano pa kailan mo kung interesado kami o hindi sa buhay ng iba? Wala ba kayong magawa? Mabuti pa siguro matulog na lang kayo. Hoy! Tama ka! Wala nga kaming magawa! Tama! Pinalayas ka ng asawa mo kaya kami pinagbubuntanan mo! Correct! Grabe ka talaga! Subukan man tumayo. Opo. Anong pakiramdam mo? Mabuti na po ng konti. Dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin. Sa ganitong sitwasyon, ang kailangan mo lang gawin ay magpasalamat.
disenyo ng hanok sa papel. Ay, hindi ko makita kung anong nagustuhan ni Director Choi. May nabasa akong interview sa dyaryo. Ginawa ni Professor Park ang disenyo para sa kanya mag-ina. Pero iba ang pakiramdam ko. Bumalik ka sa Sango J. Bakit hindi mo subukan? Ayoko. Pagka-deposit ng pera, kukunin ko na yung mga naiwan kong gamit. Teka, huwag ka namang maging ganyan. Bigyan mo ng pagkakataon yung babae. Para saan pa? Isipin mo na lang, gagawin mong napakagandang idea. Ha? Ibig sabihin, yung Dam Art Museum, isang bagay yun. At pwede kang maging manugang ni Professor Park. Ang karir mo, gaganda bigla. Tumahimik ka na nga. Hi! Hoy, Walden! Nababaliw ka na ba? Kumatok ko muna bago ako Ano pumasok. ginagawa niyong dalawa? Ano meron dito? Anong ibig mo sabihin? May kailangan ka ba? Oo, may bisita ka eh. Sa labas na lang tayo mag-usap. Ay, pero, teka, hindi mo pwede dito? Sino yun? Isang angel. Ha? Ang totoo. Hindi naman talaga ako madadalgahin ng pagkakakilala mo sa akin. Totoo. Wala lang siguro ako sa sarili ko kagabi. Pwedeng palagpasin mo na lang yon. Siguro meron lang daanan sa utak ko na dumidiretso sa bibig ko, kaya kung minsan may nasasabi ako na bigla na lang lumalabas sa bibig ko kahit na hindi ko gustong sabihin. Ang haba ng sinabi mo. Busy ako. Pero sandali lang muna. Hindi na ako uulit. Itatago kong sekreto mo. Bumalik ka na, please. Gusto kong i-deposit mo kaagad yung pera. Teka lang! Grabe. Heto. Ano naman to? Regalo ko. Sinusuhulan mo ba ako? Hindi nga. Regalo ko yan sa'yo kasi nga ikaw ang nagbayad ng hospital bill at hindi kita napasalamatan ng maayos. Kaya naman, pasasalamat ko yan sa'yo, yun lang. Kung kailangan mo umalis, walang problema. At gusto ko lang makabawi sa lahat ng kabutihang ginawa mo. At yan ang naisip ko. Dahil ito ang tama at dapat kong gawin. Sige, hindi talaga maganda yung araw na yun para sa akin. Pero tatanggapin ko to. Ibig sabihin, ikaw, babalik ka na? Hindi. Maraming salamat sa parting gift, ha? Mali ako. Hindi yun ang dapat na gift ko sa kanya. Hindi ka pa handa. Malilate na tayo. Kailangan na nating umalis. Oo, alam ko. Ano yan? Binili mo? Hindi. Regalo. Regalo? Kanino galing? Sa isang tao. Gino! Hi, Amy! Kamusta? Ano nangyayari? Wala na ang mga gamit mo sa bahay. Bakit nag-iwan ka na lang ng letter tapos umalis ka na lang bigla? Sorry. Usap tayo mamaya, ha? Alam mo ba kung gano'n nag-worry ang mama mo? Imposibleng naglihas ka ng bahay dahil... Nagleyas ako. Dahil ang iniisip ko, hindi ka komportable pagkasama ako. Hindi ako naiilang. Komportable ako na kasama ka, ano? Gusto ko palagi ka nakikita. Bakit ako maiilang? Hindi pa rin magandang tingnan. Sa isang bahay lang tayo nakatira. Dalaga ka at binata ako. Ayoko ng skandal. Mag-aalala ang parents mo. Ikaw ba? Nag-aalala ka rin sa akin? Gino? Pwede yung maging problema kapag ikaw na ikakasal. Isa pa, don't forget, this is an office. Hindi ka pwede pumasok na basta-basta. Gino! Sobra ka! Amy, relax lang ha. Relax ka lang. Kilala mo siya. Alam mo, masakit naman siya magsalita, di ba? Ikaw, Walden. Gusto mo ba ako makadate? Kung ganon, alamin mo ang bahay niya. Date? Okay. Oh, this one is nice. Oh, ang aga mo, Chairman Han. The briefing will start in 30 minutes. Oh, yes, I know that. I just dropped by to greet you before I go to the briefing room. Oh, get ready. Yes, sir.
Okay. Have a seat. Thank you. The truth is, Dam Art Museum is a very remarkable project and Chairman Choi is a very honorable man. At ganun ka rin naman, katulad ka ng iyong papa. Well, thank you very much. Bring the package over. Tingnan mo to. Sige. Mahalaga ang painting na to sa akin. Kaya lang, sa tingin ko, mas maganda kung sa'yo to mapupunta. I'm very sorry. Meron akong kailangan puntahan. All right. So I'll just leave the painting here. Thank you, sir. Tatanggapin ko ang painting. Salamat sa generosity niyo. Alam kong malapit kayo magkaibigan ni Papa. Pero, kung may bibigyan ako ng consideration, at yun ang Mirai Construction sa bid, at gagawin ko yun dahil lang sa personal reasons, insulto yata yun para sa inyo, Mr. Han. Hindi po ba? You're right. Excuse. Bakit, sir? Nagtatanong ka? Baka alam mo. Sa tingin nyo, hindi ko alam. Hinahanap nyo si Miss Lizzie. Alam mo na pala, nagtatanong ka pa. Kasi nyo sarili nyo, sir. Hindi nyo siya dapat iniisip. Oh, nandito ka rin? Kamusta na nga pala ang business ng mom and pop shop? You better surrender now because you'll always be losers. Ano bang gusto mo, away? Oo. Go. Sige, Ha? suntok. May pambayad ka? Tara na, hayaan mo na sila. Huh? Huh? We will now begin the briefing session on the requirements for the Dam Art Museum. Hello? My name is Vincent Choi. I'm the director of the Dam Art Museum. You know, this is an information session on Dam Art Museum's impending expansion. I would like to say that this is no ordinary expansion project. We are really working an entirely different approach by creating a brand new world. Our dream is to make new concepts, a space for Dam Art Museum. Because the Dam Art Museum will be built on 59,000 square meters of land, a total budget of $400,000 US. It won't be a space where all collections are just viewed passively. The Academy will house artists and residents in its 500 studios, offering a space which they can fully dedicate. We like the traditional spirit with the most modern technology to establish a museum that's founded on the Korean. We are inviting architecture firms. Submit your creative and passionate ideas. We will be expecting. Please submit your applications for participation by the 14th, 1 week from today. The winner of this competition will acquire the honor of designing the Dam Art Gallery. And they will join the ranks of internationally renowned architects. Lizzie Kim, kailangan natin mag-usap. Wala akong sasabihin. Ako meron. Saan ka ba natulog kagabi? Kung saan ako natulog, wala kang May pakialam ako, Lizzie. Don't talk to me that way. Wait! Lizzie! Lizzie! Kaya dapat. Hello. Hi. Oh, gusto ko sanang mag-sorry sa nangyari. What happened last night? Naguguluhan ako. Ano? Magkasama kayo kagabi? Answer me. Were you with him last night? Dahil sa nangyari, naging mas komportable ka sa akin. Kalimutan mo na yon. If you must know, I'm not that kind of girl anyway. Actually, dahil sa pinakita mo sa akin, I feel like I know you better now. Ang sama ng ugali mo! Anong ginawa mo sa kanya? Bakit kayo magkasama kagabi? Tama na yan! Ha? Sir! Gusto mong malaman? Kawawa ka naman. Kung ano man ang nangyari, mas gusto ni Lizzie na kami na lang ang nakakaalam. Ang yabang mo! Sir! Ikaw, mag-propose ka sa Dam Art Museum. Lumaban ka sa bidding. Nang sa ganon, hindi ako manghinayang na durugin ka. Alam mo, kung talagang kaya mo akong durugin, sana matagal na akong wala rito. Ang yabang mo talaga! Tumigil na kayo. Pagtingin niyo, ikaw lang mo sino.
What the hell is happening here? Do you have any idea where you are? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Kung meron ka, dapat maging mapagbigay ka. Dapat mong kaawaan ang mga taong mas mahina sa iyo sa laban. Kailan ka ba matututo, Charlie? And one more thing. You don't ever pick a fight with someone who's always been a loser all his life. Chairman Han. Sa totoo lang, wala akong pakialam matalo kung patas ang labanan. Kaya lang, kung matatalo ko dahil trinaydor ako ng kalaban ko, that's foul. Kaya please lang, Chairman Han, kung sakaling maging magkalaban tayo, lumabang kayo ng patas. Parang nawala lahat ng bigat sa katawan natin. Mabuti sinabihan mo si Chairman Han, ano? Gino, may pag-asa tayo, hindi ba? Kailangan natin magsumikap. Hello? Ano? Balita ko, si Director Choi mukhang interesado sa pinasang proposal ni Gino para sa Dream Art Museum. Ang alam ko, hindi mananalo ang tao ng dahil lang sa talent. Dahil may father ako na malakas ang impluensya. I have nothing to worry about. It will not work in this case. Kayo na asawa mo. Nag-usap na ba kayo? Ano nang balita? Ang asawa ko po? Si Lizzie? Tinatanggap niyo na po ba siya? Sa palagay ko lang, Director Choi has so much trust in the trash. The trash. Kailangan magkaroon siya ng parte sa project. Kaya kausapin mo ulit siya. Opo. Kapag nanalo tayo sa bidding, ibig sabihin, tatanggapin niyo na asawa ko na siya. Well, I might. Kung ganon, dahil ito na rin po ang pinag-uusapan natin, let me handle it, Dad. Para sa Dam Art Museum project. If you cannot use your influence, then I'll do it on my own. Trust me, Dad, makukuha ko yung project. Ano pong nangyari? Lahat kami sinusobra ng oras para sa trabaho. Hindi namin kinaya. Hindi rin namin masabi aksidente. Anong gagawin nyo? Nagtatrabaho ako para buhayan ang sarili ko. Tapos tignan nyo, hindi nyo kasi dapat pinilit ang gusto nyo mangyari. Tumahimik ka Pagtuloy nga. ako. Hindi rin ginusto ni Mr. John ang nangyari. Mr. John, hindi kami masyado nasaktan. Huwag po kayo mag-alala. Pasensya na po kayo. Hindi. Wala kayong naging kasalanan. Kundi lang dahil doon sa walang puso kliyente. Anak na. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na ako. Wala naman sa kanilang malubhang nasaktan. Kaya huwag ka mag-alala. Nabankrupt yung kliyente. Tapos lumipat papuntang Philippines. Ano na? Nababaliw ka ba? Ha? Malapit na rin tayo maubusan ng pera. Tapos maglo-loan ka pa sa bangko para pambayad sa mga employees. So anong gusto mong gawin ko? Sabihin sa kanilang problema tapos sumunod sa Philippines? Lubog na tayo sa utang at hindi mo yun may pagkakaila. Papasok ako. Papasok ka saan? Teka muna. Huwag mo sabihin plano mo na magpakulong na lang. Hindi yung solusyon sa problema. Sa Sango J ako papasok. Gusto ko yan. Ganyan dapat ang ginagawa natin sa ngayon eh. Mag-enjoy ka na lang sa pagkaloka-loka niya. Ha? Ayos. Spicy rice cake po. Maraming fish cake. Eto, may wow. Pa yan. Marami pong salamat. Dito. Masarap. Anong ginagawa niyo? Hindi na makapit yung pandikit. Tulungan ko na po kayo. Ayan, parang bago na. Oo nga. Kapag meron po kayo ipapagawa, sabihin niyo magaling ako sa ganito. Sige.
Pigpen. Tingnan mo nga ang buong bahay. Totoo nga, nagbalik ka. Ano yung naaamoy ko? Ano? Ano ba pabango mo? Rugby? Welcome back, mister. May dala akong ramen noodles. Sabayan mo akong kumain. Ha? Oh, saan tayo pupunta? 누군가는 멋진 차가 꿈이란 말 하죠. 그때 나는 저 하얀 구름을 가득 Tumigil ka nga. 파란 하늘을 $94 po, cash or charge? Aba, ikaw ang gustong mag-grocery. Hindi ko kailangan ng panlinis. Responsibility ng owner na makita kontento ang tenant niya. Wala akong dalang wallet. Ako rin wala. Hindi ka nagbibiro? Hindi. Anong gagawin natin? Kailangan natin ibalik na ito mga pinamili. Tulungan mo Ay, ako. ano ka ba? Hayaan mo na nga. I-charge ko sa mobile card. Pakilagay na lang po. Gagamitin ko yan pareho. Merong coupon? At nasa cellphone? Hindi yung cellphone, mobile card ng tawag dun. Wow, ang astig. Buhatin mo isa, ah. Wash, ang arte. Kailan ka ba huling naglinis sa bahay? Ha? Akala ko ba aalis ka na? Bakit kailangan ko maglinis? Mukhang hindi pa nade-deposit ang pera. Dito muna ako hanggang makuha ko ang pera ko. At kahit isang gabi lang, hindi ako papayag na matulog sa isang lugar na parang pigpen. Pero ang lugar na to, tanggap din naman ng taong ganito ah. Dahil ang tao kailangan din ng dumi. Alam mo na, kapag masyadong maraming ginagawa sa bahay, pag uwi, pagod. Hindi ba? Julian Park, mawawalan ng dignidad ng Sango J kung hahayaan mo tong ganito karumi. Oh, oo na, sige na. Maglilinis na ako ngayon. Bale, magsistay ka na talaga dito? Pinabawi mo na? Basta ipangako mo sa akin na hindi mo nasasabing bading ako kahit kailan. Pinapromise ko, kahit bading ka. Mananatiling sikreto kahit anong sexual preference mo. Wala akong sasabihan. Matagal na tong hindi nalilinisan, ang kapal na ng alikabok. Iwan mo yan. Sa sulok. Meron pa. Bilis, dapat sigurado ang bawat galaw mo. O, Induster. Linisin mo mula dyan hanggang doon. Maliwanag? Basta pabuti mo hanggang doon, ha? Ay, kalat talaga. Ilagay mo yun sa garbage bag, ha? Lahat. Pagtapos ka na, yung mga damit naman. Alisin dyan. Pati itong pelo. Gaano katagal na yung kanin dyan? Yung libro sa kabila. Dito? Ilagay mo sa loob ng kwarto. Tara na. Ang likod ko. Sakit-sakit. Kasi simula mo lang. Hindi ba ako pwedeng magpahinga? Ang sakit na talaga. Hindi kasi ako sanay na... Tapakan mo ng ganito. Sige dyan. Dapat may puwersa. Ganyan. Wow! Kumintabang sahig sa pagmamap mo.
mo na yung nililinis mo? Oo. Actually, nalinis ko na rin yung lugar mo. Ah, ganun ba? Pasensya na. Lalabas na sana ako pagkatabi ko nito. Hindi ba masyado ka na matanda para dyan? Mukha nga magbiro. Ganito lang to. Pero baka magulat ka kung gaano na to katagal. Si Mama, ang gumawa nito. Ang mama ko, isa siyang furniture designer. Namatay ang asawa ni Professor Ronald Park bago pa man makumpleto ang Sango J. Mula noon, hindi na na-open for public viewing ang bahay. May 30 years na. Ang mama mo? Mas maganda to sa regalo ko. Ikaw ito, Gino. Ang cute, no? Tama na nga yung drama mo. Marami pa tayong gagawin. Pati ito? Itatapon mo rin? Dapat ihiwalay mo ang frame sa picture para pwede mong i-recycle. Siguro gusto mo talaga ang paglilinis, ano? Hindi sa gusto ko. Parte yun ng buhay. Sadyang walang patid, ligaya at saya. Wala. Pagmamahal. Hindi lang talaga kita minahal. Julian. Para sa akin, isa kang maliit na papi na naliligaw at walang mapuntahan sa gitna ng ulan. Panahon na nagtaan. Parang isang papi sa ulan. Hindi love ang nararamdaman ko sa'yo, kundi awa. Pangakong iibigin ka, kailan pa man. Ayokong makikita kang nasasaktan. At nais ko malaman mo sa'yo lang ang puso ko. Wrong password. Hoy, Lizzie! Alam ko nandiyan ka! Buksan mo tong pintuan! Hoy! Pilit naman kita iniintindi! Bahala ka! I'll count to 3! 1, 2! 2 and a half! Are you crazy? Bakit pinalitan mo yung password, ha? Ako ang bumili ng door lock. Pwede kong gawin ang gusto ko. Ano? Pwedeng sa'yo ang apartment na to. Pero lahat ng mga gamit sa loob sa akin. Nag-loan ako para makabili ng mga mamahaling regalo sa pamilya mo at sa apartment na to. Lizzie, walang nagsabi sa'yo na gawin mo yon. Kaartehan mo lang lahat kasi yun eh. Nakalimutan mo yung sinabi mo nung kasal? Mabubuhay ka lang para sa akin. Akin lang ang puso't isipan mo. Tapos ayaw mong isuko ang maliit na apartment? Hindi natuloy ang kasal natin. Ha? Mangyayari yun kung natuloy lang sana. Please shut up. Kung gusto mo, ulitan na lang natin yung kasal para wala tayong problema! Ha? Buksan mo na tong pintuan! Julian? Ikaw Ang pala. hangin dito? Parang nag-iba ang ihip? Naging sariwa bigla? Ah, tama ka. Buong araw ako naglinis. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Ano, ikaw? Naglinis? Bakit hindi? Sabi niya sa akin, hindi daw siya makakatulog sa isang lugar na amoy pigpen. Si sino nandito?
Nagawa ko siyang suhulan. Ay, ang galing mo! Basta gawin mo lahat ng paggagawa niya sa'yo para makahingi ka sa kanya ng pabor. Ikaw yan lang ang dahilan mo kaya mong gustong bumalik dito si Gino. Ano ka ba? Alam mo naman, di ba? Mahirap makahanap ng mukhang model. Oo, ang balikat mo masakit pa? Ay, akin na. Mamasahihin ko ang namamagamong balikat. Teka, bakit ka nga pala nandito? Naalala ko lang bigla. Huh? Oh, Andres ni Anjo. Ha? Teka, paano mo ito nakuha? Anong silbi ng asawa kong detective kung simpleng bagay? Hindi ko kayang magawa. Salamat. Salamat din sabihin mo sa asawa mo. Mahal mo nga ako. Maaasahan talaga kita. Iba ka. Tumalikod ka na ulit. Ay. Mukhang pagod na Ayan, pagod ka sige talaga. Pa. Yung likod ko, pakamot Ay, naman walang mo. problema. Kakamutin ko ang likod mo dito ba? Sa baba mo Masarap? kamutin. Diinan mo pa ng konti. Bakit ang balat mo parang ang gaspang yata? Sarap. Kailan ka huling naligo? Nung isang araw. Grabe ka talaga. Bilis, maligo ka! Kapagod. Lumabas ka nga rito! I'm sorry. Pero hindi ko suot ang contact lens ko o kaya ang salamin ko. Ibig sabihin, wala akong nakikita masyado. Kaya, wala kang dapat alalahanin. Ano kaya meron sa utak ng babaeng yun at saan kaya yun gawa? Pag namatay ako bago mag-30, kasalanan yun ni Julian Park. Julian, nakita mo? Wala akong contact lens nung pumasok ako sa banyo. Pero nakita kong lahat. Kumusta? Ayun, hindi naman masama. Tama lang ang muscles niya. Hindi masama. Hindi masama? We? Ano ba? Yung bongga ba? Ano? Ang pilya mo talaga. Bakit mo gustong malaman? Ano ba? Sabihin mo na. Mga ganito kalaki. Ganito kalaki? Ano? Ay, ganito yata kaliit. Maliit? Ganyan kaliit? Maliit? Kaloka! Talaga yatang... Ano bang nakita mo? Hindi ko matalaan malapang paningin ko eh. Yes, hello? Nawawala ang mama mo! Ano? Basta mag-iingat ka ha. Delikado na ngayon sa daan. Narinig kaya niya? Imposible. Tama. Hindi niya tayo narinig. Oo nga. Wala kayong kasama? Pwede ko ba kayong samahan? Di ba sabi ko huwag kayo pumunta dito na mag-isa? Sayang lang ang ganda ninyo. Pero busy ka, Gino. Matanda na ako. Wala nang nagsa-second look sa akin, hindi tulad dati. Sinong nagsabing matanda? May oras na gusto kong pumunta rito. Nung buhay pang papa mo, lagi iinom ako ng glass of wine dito. Tapos magko-coffee. Tapos sa'yo naman juice. Nakaupo tayo habang nagkukwentuhan. Mahilig ang papa mong uminom. Pero nung tinala niya tayo rito, ayun, coffee na lang ang iniinom niya. Hahawakan ka niya sa ulo. At sasabihin sana lumaki na si Amy. Para magdo-double date tayo sa paborito nating lugar. Tapos, ang papa mo, iinom ng wine kasama ko. At ipagdadrive mo kami pa uwi. Hanggang na nun sana.
ko? Masyado na akong sentimental. Nakakahiya ba? Kung kaya niyong mabuhay sa kahihiyan. Anong ginagawa mo? Saan ka nagpunta? Wala ka sa bahay natin kaya mag-isa akong pumunta rito. Sorry po. Marami akong ginagawa sa trabaho. Mahalaga po ang bawat oras sa amin. Kaya tumutuloy ako sa malapit sa opisina namin. Sana maintindihan niyo. Nung wala ako, kumusta ang buhay mo? Kwentuhan mo naman ako. Para akong minurder. Para akong mamamatay. Kaya lang, Wala akong magawa. Kailangan kong gumawa ng paraan hanggang matapos. okay. Gino, yung luma nating bahay, nasaan na kaya? Ibabalik ko sa inyo ang old house natin. Sige nga, paano mo naman yung gagawin? Magaling si Charlie. Wala kang tiwala sa akin? Hindi ko yun kinaya. May tiwala ako sa'yo. Sino pa bang pagkakatiwalaan ko kundi ang anak ko? Excuse me po. Saan po kaya makikita ang bahay na to? Doon, miss. Doon. Marami po Wala salamat. naman. Tao po. Meron pong tao? Nandito ka na. Halika, pumasok ka. Opo. Ikaw ba ang bibisita sa akin ngayon? Hindi lang kasi ikaw ang dumadalaw dito sa aking bahay. Lola, kasi hindi po talaga ako isang volunteer. Huwag ka nang tumayo dyan. Pakibasa mo nga ito. Galing to sa apo ko, pero hindi ako marunong magbasa. Gusto kong malaman kung anong nilalaman ng sulat. Opo. Yang sulat na yan, galing kay Anjali, hindi ba? Opo. Si Anjo, apo niyo siya, hindi ba? Oo. Nag-iisa ko siyang apong lalaki. Pakiusap, basahin mo na yan agad. Sige na naman, basahin mo. Sige po. Dear Lola, kumusta na po ang sitwasyon niyo sa bahay? Marami po akong ginagawa sa trabaho. Pasensya na po kayo sa akin. Hindi ako makapunta. Alam na niya humingi ng tawad. Nagbago na siguro siya. Maswerte kayo sa kanya. Mabait po ang apo niyo. Kahit noon mabait siya talaga simula nung magkaisip siya. Kaya niyang mabuhay sa mundo. Please leave your message after the beep. Hello, Anjo. Bakit ka ba ganyan? Siguro, sa susunod ko kukunin yung pera. Basta tawagan mo yung lola mo. Ayan. Teka, bakit bigla ka nagpa-staff dealer? Tradisyon na to sa atin. Eto, luto na ang barbecue. Beef yan? Here. Alam niyong lahat na nakadepende ang company sa proposal natin sa Dam Art Museum. Sana, hanggang sa matapos ito, walang iwanan. Cheers!
Para sa Dam Art Museum Project. Cheers! Cheers! Anong nangyari? Isa lang ang pintuan! Ikaw ang sumigaw para humingi ng tulong. Para naman ang ganda ng katawan mo. Ano sabi mo? Oo nga pala. Ang katauhan niya iba. Hindi ka nag-iisip. Mahina mo. Gino! Bakit? Nakalimutan ko. Hindi ka nga pala mahilig sa tulad kong babae. Maliban sa'yo, lahat ng babae nagugustuhan ko. Ikaw naman, hindi mo na kailangan gumanyan. Alam mong alam ko na. Gino, pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Kasi biglang nahulog yung contact lens ko. Kailangan ko yun makita bago pa yun sumama sa tubig sa banyo. Sige na, tulungan mo na ako, ha? Pwede bang magsuot ka muna ng damit? Wala rin naman magbabago eh. Saan banda nahulog? Naalala ko dito lang yun banda. Ay, nandito lang yun malapit. Nasaan na? Ay, nandito kaya? O baka naagos ng tubig tapos dito nalipat? Ay, wala. Nandito ba yun? Nasaan na kaya? Alam ko dyan Pwede lang ba sa likod ka na lang muna? Okay ka lang? Oo. 달콤한 기분일까 어두운 골목길 키스는 어떨까 하늘이 하얘지고 예쁜 종소리가 들릴까 사랑이란 말 어울리지 않는 말 다른 세상의 이름들 멀게 느껴졌던 날 Ang contact lens mo. Buong araw, hindi kasi ako kumain. Siguro gutom lang ako. Mag-enjoy ka sana sa dinner. Kumain tayo ng barbecue. Sige na, samahan mo kong mag-barbecue. Umalis tayong dalawa tapos kumain tayo ng barbecue. Kumain na ako kanina. Sinabi ko na nga ba, kanina pa ako nakakaamoy ng barbecue. Manlilibre ako. Iba na lang ilibre mo. Housemates tayo, hindi ba? Kailangan natin mag-bonding para magkakilala. Ayoko makipag-bonding. I want to be alone. Diyos ko, hindi ko na kaya. Hindi na niya sana sa akin pinaamoy yung barbecue kung hindi rin lang niya ako sasamahan kumain. Tapos yung jacket amoy na amoy. Napakawalang puso naman ng housemate ko. Walang kanin sa bahay. Mamamatay na ako sa gutom. Gusto kong kumain ng barbecue. Nakakaawa naman ako kung mag-isa lang akong kakain. Sana samahan ako ng housemate ko. Sige na. Tara. Pang-alis mo na ba yan? Bakit? Weird ba? Akala mo ba maganda yung tingnan? Sa tingin ko, mas fashionista ka lang sa akin. Walang sino man napapantay sa fashion mo. Tingin mo, kailangan ko magpalit? Hindi na. Tara na. Charlie Han, alam mo ba kung anong sinabi nun sa akin? Ang sabi niya,
Isa akong nakakaawa dahil naliligaw akong puppy sa ilalim ng ulan. Ako, puppy. Ang totoo, hinalikan niya ang isang pupping katulad ko kaya siyang baliw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Gusto lang nila yung mga magaganda. At huwag natin kakalimutan na may mga sexy na katulad ni Lizzie. Pero masaya ako dahil hindi ka katulad nila. Naiiba ka sa lahat ng mga kilala kong lalaki. Thank you. Umuwi na tayo. Ah? Anong uwi? Marami pa tayong ubusing alak ko. Oo. Pagkatapos yan, uwi na tayo ha. Cheers! Ang sarap ngayon nang ulit ako nakakain ng barbecue. Bilisan mo kumain. Alam mo ikaw, ang lambing mo. Napakalambing mo lalaki. Bilisan mo na lang kumain. Pupunta lang akong CR, ha? Hindi namin order yan. Halika nga. Callboy ka, no? Loko ka. Asawa ko yung trip mo, ah. Ha? Manong, sandali lang. Ano bang ginagawa nyo? Bulag ka bang babae ka? Callboy ito kasama mo, ha? Mahilig sa mga babae. Yun ang ginagawa niya. Hindi ganun klase si Gino gaya ng sinasabi mo. Talaga lang, ha? Pagdating ko rito, nakita ko siya nakikipagtitigas sa asawa ko sa ng table. Kung talaga nakita mo yun, bakit hindi mo na lang pinikit ang mga mata mo? Ang lakas na loob mo sumagot sa akin ng ganyan. Tignan lang natin, ha? Gusto mo talaga makatikim, no? Ay, sinasabi ko na sa'yo. Bading ang lalaking kasama ko. Ha? Sabing imposible yung mangyari yung sinasabi mo. Dahil isang... Gino? May pera ka? Nakalimutan kong wala pala akong pera sa wallet. Paalam po. Gino! Gino! Sandali. Sinabi ko na sa'yo na ayokong bagitin mo yung salitang bading. Patawarin mo ko. Kahit gaano ka kalasing, alam mo hindi mo yung dapat sabihin. Julian, tumahan ka. Patawarin mo ko sa ginawa ko, Gino. Hindi na naman ako tumapad sa pangako ko sa'yo. Natakot mo kasi ako dahil makasaktan ka ng malaking mama. Tutuluyan ka niya kasi kanina. Alam na lahat sa restaurant. Ang tunay mo pagkatao
Hayaan mo na yan. Huwag ka na umiyak. Nangyari na ang nangyari. Walang sayang. Hoy, Julian. Tara na. Sanay na magkawalay. Panahon na nagdaan, tila ba walang hanggan. Sana ay di na matapos pa. Pangakong iibigin ka kailan pa man. Ayokong makikita kang nasasaktan. At nais ko malaman mo sa'yo lang ang puso. Julian, gumising ka na. Julian! Julian! Uuwi na tayo. Aray! Aray! Bakit? Sa tingin ko na-spray ng pa ako. Aray! Aray ko. Gaano ba karami ang kinain mo? Ang bigat mo. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin sa gabi dahil spring na. Ibang klase. Mas masarap ba ang hangin dyan? Gino, bibigyan ka ng regalo para matuwa ka Wag, ng mahal ayoko. mo. Teka lang. Gino, tatawa na siya. Kasama mo si Julian, hindi ka iiwan kahit kailan. Gino, kaya mo yan. Kasama mo si Julian. Hindi ka niya iiwan. Kahit kailan. Ay, Kahit kailan. Ang likod mo, ramdam pong iinit. Ang likod kaya ng papa ko, ganito rin kaya. hindi ka man lang ba niya pinasan kahit minsan? Ito, ang unang beses na pumasan ako sa likod ng ibang tao. Iniisip ko, malamig ang likod ng mga tao kapag sinampahan ng iba. Masaya ako dahil ikaw ang unang dumating. Housemate na kita. Julian Park, ang weather forecast bukas. Meron ka pa rin konting lamig na mararamdaman sa hangin. Pero may mararamdaman kang init na manggagaling mula sa housemate mo. Humanda ka. Magiging warm ang spring mo. Julian, pumasok ka na sa kwarto mo. Anong ginagawa mo sa paa ko? Dahil sa pwesto mo, pupulikatin ka. Pero ngayong gising ka na, pumasok ka na. Ang galing. Kung ibang lalaki ka siguro, nag-eskandalo na ako dahil hinawakan mo ko sa paa. Gusto ko yung feeling na pwede mo kong hawakan sa paa dahil walang mali siya.
tumigil ka na nga at matulog ka na sa kwarto. Aray. Anong problema? Masakit pa rin ang paa ko. Ganyan nga. Gino, nasasaktan ako. Gino, ang sakit. Dahan-dahan lang naman. Huwag kang maingay, pwede ba? Oo, sige, Gino. Yan mismo. Ang ingay mo naman eh, ayoko na nga. Matulog ka na. Sige na. Kahit sandali na lang, nakakagaan kasi ng pakiramdam. Kanina pa masakit ang mga kamay ko. Tenant mo ako rito at hindi alipin. Siya nga pala. Thank you, ha. Ikaw talaga ang pinakabonggang bading.